Magandang umaga. Napapaguhan ako kasi laging magandang gabi. Ngayon lang ako nagtong anniversary umaga. Ayan. Magandang umaga. Katatapos lang ng bagyo at nakita ko ang larawan ng pagdating ng Panginoon. Ganito lang karami ang maliligtas. Kasi maraming seasonal Christian, Seasonal Christian, kapag may bagyo, hindi dumadalo. Kapag medyo malakas ang ulan, tutulog na lang sa bahay. O, kaya kitang-kita po. Katatapos na ng bagyo, pero nandito kayo. Yan ang maliligtas talaga. Mula po sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Colosas, Kabanata 3, talata 12 hanggang 17. At ganito ang sinasabi, makinig kayo sa mga kapal-palamay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, hinirang ba kayo ng Diyos? Sabi nito, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Minamahal niya at pinili kayo para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin. Dapat kayong maging mahabagin. Lalo na nakatapos pa lang ng bagyo. Yan dapat ipakita ng mga kumakandidato ang kanilang pagtulong. Pero yan ang mga tulong sa mga bagyo naman. So ano sabi? Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghalin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawi ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Mga awiting espiritual. Hindi awiting makamundo. Nang may pasasalamat sa Diyos at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo itong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At welcome the Holy Spirit. Welcome the Holy Spirit. We are in your presence. Feel like sleep inside of me.
Kasi ang pananampalataya ko nag-uumpisa sa pakikinig. At ang pananampalataya ay susi. Susi para kamtin o tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Without faith, hindi po natin makakanta yun. And without faith, you cannot please our God. Hindi rin natin mabibigyang karangalan. Mabibigyang pagwalatian ng Diyos. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Iba't iba ang uri ng pananampalataya. May pananampalataya na hindi nakatulog sa Diyos. Kaya mahalaga ang pananampalataya ay galing sa Panginoon. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng inyong pananampalataya. Si Jesus ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ay sino ba si Jesus? Sabi ng 1:1, sa pasimula pa, si Jesus ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya mahalaga pakinggan ang salita ng Diyos dahil ito si Jesus at ang salita ng Diyos pag pinapakinggan, dito nag-uumpisa ang pananampalataya ng tao. Sabi po yan ang Roma 10:19. Sabi ron, ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy. Hindi paminsan-minsan. Tingnan niyo po tayo mga Katoliko. Hindi tayo madalas makinig ng salita ng Diyos, kaya madaling matangay ang Katoliko ng ibang sekta. Kasi kulang tayo minsan sa karunungan at kaalaman ng Diyos. Sabi ni Propeta Hosea 4:6. Sabi ni Propeta Hosea, ang aking bayan ay napapahamak, nangamamatay dahil sa kanilang kamangmangan. People are perished and destroyed for their lack of knowledge. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng Biblia tulad nito, prayer reading, mga Bible study, pagkikinig ng sermon ng pari, hindi yung kapag nagsisermon na natutulog. Mahalaga po na nakikinig tayong lahat ng salita ng Diyos upang tayo lumakas, tumataan, gumaling ang nakasakit at karamdaman. Dahil ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Hallelujah to the Lamb forever. Alam niyo ba, hindi sana ako pupunta dito. Kasi nga kagabihan naman ng bagyo, bumabaha dito sa aking harapan. Yung aking asawa ay may natulog na mabuti kasi nilipat niya yung masasakyan. Kagabi niya dinilalag na tayo. May pangako kami ng gamot. Kasi napatuwag ko ako doon sa Cavite. May natulog. Baka may tawag. Air condition yung General Assembly, parang nakadamigan. Kaya po, bumabag ko sana sa isang picture dito, baka ako hindi tuloy, biglang tumamahalag tayo ng ex-brother, tuloy daw. Kaya maaga akong gumising at napunta dito. At salamat nalatang ko ang ilan sa mga taong maliligtas sa pagkabalik ni Jesus. Larawan ang mga pagkabalik ni Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, ilan lang. Bagamat gusto ng Panginoon lahat ay maligtas. Dahil ang mga tao ay abala sa lahat ng mga bagay na makasanlibutan. Amen po ba? Kaya mahalaga ang pananampalataya. Sabi dito, pakinggan nyo sa ating binasa, kaya nga dahil kayo hinihiran ng Diyos, pag
sinabing hinirang, it is chosen. We are called, tinawag, and that calling is a divine calling. Yan po ay mula sa Diyos, divine, ang ibig sabihin ng divine, mula sa Diyos, divine calling, panawagan ng Diyos, at dahil kayo'y tinawag ng Diyos, ano ang sabi ng Bible? Kayo'y mga hinirang, chosen, at dahil kayo'y mga hinirang na minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagi. Dapat kayo maging mahabagi. Alam niyo ba yung tinatawag na corporal work of mercy? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng corporal work of mercy? Ano po ibig sabihin natin? Ano po? Ayun. Yung corporal work of mercy, sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y walang damit, ako'y inyong pinaranta. Nung ako'y nabilanggo, ako'y inyong pinuntahan. Nung ako'y magkasakit, ako'y inyong dinalaw. Sabi ng Panginoon ng mga alagad ni Jesus, kailan po nangyari yun? Kailan po nangyari yun? Sabi ni Jesus, doon gawin mo yun sa pinakaabang kapatid mo, ginawa mo ito sa akin. Yun. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi rito ng banal na kasulatan. Maging mahabagi, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Higit panahon ito ang panahon ng pagpapakita ng corporal work of mercy. Katatapos na ng bagyo. Baka marinig natin ay puro patako na bakang ginako, pero wala namang ginagawa. Nakakatakot. Wala kayo magyayari ng mga natin. Kaya yun po ang sinasabi ng malalaka. Napakahalaga. Ano bang pagiging pag-asa natin kung ang mga Kristiyano ay hindi naman namumuhay ng tunay na Kristiyano? Ay Kristiyano ang tatangan. Kailangan po tayo ang maninindigan. Ang mga tunay na Kristiyano ay naninindigan sa katotohanan. At sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 31 to 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free sa lahat ng umaalintin. Kaya ano sabi ng mga kasulatan, hindi lang mahinahon at mapagtiis. Ano yung ibig sabihin ng mapagtiis? Kahit na walang pera, nagtitiis ka at hindi mo ipagpapalit ang Diyos sa pagtaya sa wedding. Dahil ayaw ng Diyos na tayo maging gano'n. Hindi mo ipagpapalit ang kaluluwa natin ang sanda natin sa kaaway. Sa halip, hindi tayo aayon sa takbo ng sanlibutan. Sapagkat ang takbo ng sanlibutan ay hindi sa Diyos. Mahina. Hindi ko ba? Umaga, mare-mare ang tumama. Mare-mare ang tumama. Ano pa ang sabi ng mga kasulatan? Ito maganda. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yan ang aking bibigyan sa mensahe nyo sa anniversary ito. Pakita pang anniversary ito. 31. Ay, hindi pa kayo maabot sa 31 Binilang ko kanina na 14 yata kayo natagdagan ng ina. Ayun. Ang aking topic ngayon is forgiveness is the means of healing and deliverance. Ang pagpapatawad ay siyang tulay sa kagalakan.
Dahil ang pagpapatawad ang siyang tulay para tayo gumaling, para tayo lumakas, at para tayo maging good health. Amen. So sabi ng Bible, it is the rules for holy living. Ito raw ang palituntunin sa pamumuhay ng may kabanalan. Always remember. Sabi niyo, remember. Ulitin niyo. Mas malakas pa. Sabi niyo, remember me. Oh, remember me. Sabi ng apat ng mga kabayan, remember for the rest of your life. Sabi ng mga chapter 12, alalahanin daw natin ang Diyos sa panahon na tayo'y malakas pa, sa panahon na tayo nakapagsasalita pa, sa panahon na malakas ang tuhod, sa panahon na tayo po ay may magagawa, ating gawin ang lahat ang makalulugod sa Diyos. Alalahanin daw natin mo, remember me. Kaya alalahanin natin ang Diyos para tayo ay makahingi ng tawad sa Kanya. So always remember that forgiveness is the bridge or key for healing. Tulay at susi sa kagalingan. At sinasabi ng Matthew chapter 6, pakinggan niyo po ito. Matthew chapter 6 verse 13 to 14, kung hindi kayo magpapatawad, kung hindi tayo magpapatawad sa pinamalan ng kasalanan, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kaya ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay din sa ating pagpapatawad. Kaya isipin natin ito. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Paano gagawin? Yung iyong sugat, sakit, karamdaman, paano tayo magiging good health? Ikamamatay na natin ang sakit na yan kung hindi tayo magpapatawad. Ngayon, kung gusto niyo naman nagmamadali, huwag na kayo magpatawad. Diba? May gusto kong nagmamadali dahil ay mauna ko sa utang, wala nang papaya, gusto na niyang mamatay, gusto na niyang iwanan na yung mundo. Yun nga po, ang masarap, kaya nga po itong ating pinag-usapan. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, the purpose of forgiveness, ano ba ang layunin? Sabi ng Bible, purpose of forgiveness is the freeing of person, yung pagpapalaya sa tao. The freeing of a person from guilt. Ito, yung mga masasama natin, nasa kalooban natin, guilty tayo sa mga ginawa natin. And its consequences, yung mga consequences o yung mga itinutuma. The consequences nung ginawa natin mga pagkakamali. Kasi kung anong ating ginawa, kung mabuti yung ginawa natin, mag-aani tayo ng mabuti. Kung masama ang ating ginawa, masama ang ating aanihin. Ang tawag doon, consequences or the result of what we are doing. Kaya ano sabi ng Bible? Forgiveness also is the act of favor. Sabi niyo favor. Ulitin niyo nga. Hindi yung flavor. Iba po yung flavor. Yung flavor po yun yung sa magnolia, yung ice cream. Ano ang flavor niya?
Manugang, hindi pinapatawad. Dahil hindi niya gusto yung kanyang naging manugang. Hindi nagkakakuyan yung gusto nila. Kaya tandaan niyo, pag hindi po tayo nagpapatawad, hindi po tayo kagaling. Hindi po tayo magiging leader. Kaya tandaan niyo po. Okay? Kaya natin kakaptan ang pagpapatawad natin. Pag tayo nagpapatawad, divine forgiveness. Yung pagpapatawad ng Diyos, God forgives the sins of believers. On the basis of the once and for all sacrifice offered by Jesus Christ on the cross of Calvary. Tawag po doon ay justification. Ang ibig sabihin po ng justification, justify. Anong ibig sabihin ng justify? Pinawalang sala. Tayong lahat ay pinawalang sala ng Diyos nung si Kristo'y mag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mahalaga si Jesus. Sabi ng isang kaibigan ko sa Dubai, brother, anong gagawin ko? May pumasok doon sa chat namin. Sabi ko man, magdasal tayo sa malakas na bagyo. Pagdasal natin sa kay Jesus. Sabi nung pumasok na ako, ay hindi pwede. Tao naman sa Jesus. Ang tunay dapat natin tiwala siya. Sabi ko, ang Diyos nila'y matanggal mo. Wala matanggal. Sabi ko, huwag mo nang patulan. Huwag mo nang patulan. Magkaiba tayo ng pananampalataya. Huwag mo nang patulan. Kahit anong sabihin mo dyan, yun ang kanilang paniniwala kayo yun. We must respect the faith of others. No? Kailangan respeto natin yan. Kaya, sabi ko yun na lang ang gawin mo. Kasi kung mahigipagtalo ka dyan at insisiksik mo, pilit, yung nais mo ay hindi kayo magkakasundo. So sabihin ko sa kanya, magdasal ka doon sa iyong Diyos, sa alam, at magdadasal ako sa aming Diyos na si Jesus Christ. At sila'y nagkasundo at mula kagabi hanggang ngayon, nagmamahala na sila ng Diyos. Isipin mo, ang dali lang magpatawad ako. Ano sister? Dali lang. Mga kapatid, yung iba hirap na hirap magpatawad. Bakit kaya sa palagay nyo? Bakit ba hirap na hirap ang tao magpatawad minsan? Wala yung banal na espiritu sa kanya, no? Siguro nandun yun kasi hindi naman tayo makakuha ng Diyos sa atin eh. Kahit ikaw ay may pamana ng palataya because life is Christ, no? Ang buhay ay si Kristo, kaya kahit na masama ang tao ay may buhay. Sabihin ng Diyos na sa kanya na rin. Kaya lang, pinabaliwala. Pinabaliwala ng tao yung presensya ng Diyos na buhay. Dahil 14:6, diba? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay si Kristo. Pag wala na yung buhay sa akin, patay na tayo. Pag tayo ay tapat sa Diyos, lumipat lang yung buhay natin doon sa langit. Pag
Okay, so yun po yun. Dahil kay Kristo tayo pinawalang sala. At kung tayo pinawalang sala ni Kristo, dapat kang magpatawad. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi tayo gagaling. Hindi tayo maglalakas, hindi tayo magkakaroon ng good health na pangkatawan, ikamamatay na natin ang ating mga karamdaman. Kaya kung ayaw mo na ikaw ay tuloy na agad, magpatawad ka. At pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin ng Diyos, sabi ng Mateo 6:14 at 3:14. Pero kung hindi ka magpapatawad, sabi ron, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So pag ang tao hindi nagpapatawad, sino naghahari sa kanya? Ang demonyo. Ay ano ang gawa ng demonyo? John chapter 10 verse 10, ang demonyo ay nagnanakaw, nagwawasak at pumapatay. Kaya kapag hindi tayo naging mabuting tao at hindi tayo ay nagpatawad, ang Diyos ang siyang naghahari sa atin. Grabe po yung amen. Grabe po yung amen. God's nature and forgiveness. Ano po bang ibig sabihin ng God's nature and forgiveness? Kasi ang Diyos po ay Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos ay Diyos ng pagmahal. Sabi nga doon sa isang awit, hindi ba, no? Mahal ka ng Diyos, mag-isip ka man. Gaano man katindi ang kasalanan ng tao, minamahal pa rin ang Diyos. Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay iba sa pag-ibig at pagmamahal ng tao. Ang pag-ibig at pagmamahal ng tao ay conditional. Subalit ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay unconditional. Mahal kita, maging sino ka man. Iibigin kita kahit ikaw ay pangit. Mamahalin kita kahit ikaw ngayon ay malaki ng bibig. Talaga. Ano yung inaamoy mo yan? Bawal yung mag-amoy yan. Baka sabihin ay nagdadalag ka na. Okay, so God's nature and forgiveness. Tandaan niyo, God is a forgiving God. Ang Diyos ay mapagpatawad ng Diyos, merciful God, compassionate heart, mapagpatawad, mapagmahal, talagang compassionate siya, mga kapatid. Mahabagin, maawain, merciful. Ganyan po ang Diyos. Dapat sana tayo gano'n. Dapat sana tayo gano'n. Minsan ang punay. Minsan ang punay. Ano po yun? Minsan hindi mo bakit kaya? Baka hindi namin pinatahimik ang itanungan ng Diyos ang mga sa akin. minsan hindi Nakakalimot. Ayun sa akin ang awit, di ba? Kalimutan niyo na ang nakaraan. Ngayon'y nakalakaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Nakalaan daw ang buhay natin sa ating Panginoon ngayon. Habang ang magulagdas, tinuwid na ng Mesyas. Ayun ang maganda. Ito ang maganda sinabi. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan natin. Patunayan natin na tayo ngayon ay ligtas sa pamagitan ng pagpapatawad. Kalimutan na ang nakaraan. Lahat ng ginawa natin masama ay ating naninihingi ng tawad sa Diyos. At ang mga tao na kasakit ng kalooban natin ay ating patawarin.
sasabihin mo, kahit itatakot ko sa West Philippines. Diba? Masama yun. Bilang sa respect, i-respeto namin yung mga i-respeto namin yung mga mga. Kaya nagpatawad. Kaya nagpatawad na bakit? Nagpatawad na kung bakit yan. Sabi ng Isaiah 43, pakinggan niyo po ito. Sabi po ng Isaiah 43, verse 25. Nakikinig pa ba kayo? Talaga? Ikaw nakikinig ay humalakak ng malakas. Laksan mo. Isaiah chapter 43, ito, Isaiah 43 verse 25, sabi ng Biblia, gayon man ako ang Diyos na nagpapatawad. Siya daw ang Diyos ay nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa. Hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Tayo po kung magpatawad, pinagpatawad na lang, pero inaalala ko ba? Alam mo sa sagot, pero mag pinatawad ko. Pagkatapos inaalala mo ba? Hindi ganun. Kaya natin ang Diyos, kung nagpatawad na tayo ngayon, kalimutan mo na yun. Huwag mo nang babalikan pa. Ha? Pag nagpatawad na tayo, kakalimutan mo na. Sabi ng Biblia sa Isaiah 43 verse 25, pag ang Diyos ay nagpatawad, kinakalimutan na, hindi na niya inaalala pa. Tayo. Sabi ni nanay, hindi niya makontrol, bumabalik. Hindi niya makontrol, bumabalik. Bakit kaya tayo ganun? Ha? Lalo na kung tayo tumatanda na. Ha? Medyo matampuhin. Medyo maramdamin. Ano po? Kinakalimutan sabi nga ito, kinakalimutan ng Diyos, kinakalimutan ng Panginoon. Kapag siya nagpatawad, kinakalimutan niya, hindi na niya inaalala pa. At kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag sinabi ng Diyos na pagpapalain kita talaga. Amen. Yung po ang sabi ng banal na kasulatan at sabi ng 1 John chapter 1 verse 8 to 9. 1 John chapter 1 verse 8. Mga kapatid kay Kristo, pakinggan niyo po ito. 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kapag nagsasabi tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sinabi natin, at ako magpapatawad, walang kasalanan, ay kung hindi daw natin sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kasi nung madalas na sinasabi natin, bakit ito patatawa mo? Wala na ako kasalanan. Bakit mo gagawin yan? Ikaw nang ginawa ka yan. Ba't yung ang susta ng tingin mo sa akin? Ayun ang sabi ng banal na kasulatan, subalit, yung pakinggan nito, subalit, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawagin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa tapat at matuwid. Purihin ang Panginoon. Amen. Yung po ang sabi ng banal na kasulatan, subalit, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawagin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa tapat at matuwid. Purihin ang Panginoon.
Kaya kung tayong pinagsasabi, wala tayong kasalanan, bakit magpapatawad, bakit ko babatiin niya na po kapatid, lalo tayong nagsusinungaling doon. Dahil sinabi ng Biblia sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Walang sino makarapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23 naman, ay kamatayan. Pagkahiwalay sa Diyos at kamatayan din ni Kristo sa krus ang siya naging kabayaran sa ating buhay. Amen. Grabe po. Sarap mag-aaral ng Biblia. Masarap pa. Pero sa mga baguhan, hindi sila nasasarapan kasi di pa nila matanggap. Pero sa mga unti-unting nag-aaral at na-absorb na nila o natatanggap na nila yung aral ng Diyos, sa kanila napakasarap na nun. Pero tayo baguhan pa, nakikinig tayo. Ayaw natin makinig. Pero tayo ay nababaglas sa salita ng Diyos, hinahanap-hanap natin. Gustong-gusto na natin na para bagang kahit bumabagyo, gusto natin ituloy ang gawin. Kahit hindi nakapagluto ng pagkain, tuloy pag-iin. Sabagat hindi mahalaga yung niluluto, ang mahalaga yung tayo na gumagawa para sa Diyos, na tayo ay nagpupuri para sa Diyos. Amen! Yung puri, huwag tayo maging Marta, abala-abala sa kakainin. Pero mas ginaganda ng Panginoon, si Maria, na nakupo sa paanan ni Jesus. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi mahalaga yung ginawa ni Marta. Pero ang sabi, higit na mahalaga yung ginawa ng mga kapatid natin ngayon na kahit kumagyo, tuloy. Amen po ba? Yung po ang sinasabi ng Banal na kaya napakasarap po. Ano ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan? Ano ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan? Sabi po ng Biblia, ano yung pangako ng Diyos kapag tayo nagpatawad? God's promises o God's promise of forgiveness. Sabi po ng Book of Jeremiah, chapter 31. Sa aklat po ni Jeremias, chapter 31. Jeremiah chapter 31, verses 33 to 34. Ito ang pakinggan nyo, mga kapatid. Ito ang pangako ng Diyos kung tayo ay magpapatawad. Sabi niya, ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin kung kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. We are the new Israelites at the present time. Tayo ang mga bagong Israelita sa kapanahunan. Dahil si Kristo yung tinanggap natin, tayo ay naging bahagi. Kaya ang sabi ng Banal
verse 13 and 14. Kailan natin natatanggap ang kapatawaran ng Diyos kung tayo nagpapatawad? Pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo nakatawaran ng Diyos. At kung tayo ay pinatawad ng Diyos, hindi yung pinasa ko na pangako. Yung pangako ng Diyos kapag tayo nagpatawad at pinatawad ng Diyos, sabi nyo ang gagawin tayo na bayan ng Israel, isusulat ka sa ating mga puso ang kanyang mga aral at ako niya ang magiging Diyos nila at sila naman magiging bayan ko at hindi niya sila kailangan turuan pa bakit nakasulat na sa puso natin at ang sabi niya sapagkat patatawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan at sabi ng Diyos kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Grabe! Purihin natin ang Panginoon. Yan po ang napakasarap na pangako ng Diyos. God promise of forgiveness. At yung sinasabi pa rin sa Isaiah 55, mga kapatid Kristo, sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 55, pakinggan niyo ito ha. Isaiah chapter 55, verses 6 and 7. Ito, makinig kayo. Lahat ng nakatingin dito, tiyak dito nakatingin. Lahat ng nakatingin sa unahan, tiyak dito nakatingin. Saan kasi kayo nakatingin? Baka mamaya, magyatan nyo yung sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng instrumento. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya kung gusto mong ginagamit ng instrumento, ayaw ko ngayon ang nakatayo dito. Hindi ako ang instrumento kayo ng Diyos. Baka may maligatan kayo. Uuwi kayo, makatagay mo pa rin yung sakit. Karamdaman. Ay pray na, uuwi kayo ngayon na wala ng sakit at karamdaman. Lahat malaya at magaling. Wala na problema na sakit at gagaling sa mga sabi ni Yahweh, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling, sabi ng Exodus chapter 15 verse 26. Hindi po sinabing ang magpatawas ang nagpapagaling. Hindi po sinabing ang espiritista ang nagpapagaling. Sa demonyo po yun. Kung may mga matatawas ngayon dito, kalimutan mo na yun, itakwil mo yan. Sa demonyo po ang tawas-tawas. Sa demonyo po yun, tawas-tawas. Sino ang nagpapagaling? Si Yahweh, si Jesus ang nagpapagaling. At ang instrumento ng Diyos ay doktor. Mga doktor. At sino ba yung instrumento ng Diyos? Yung mga sumampalataya sa Diyos na nabautismuhan. At ang sabi doon, lahat ng nabautismuhan ay may taglay na kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika at tumakbo pa ng awat. Hindi sila maaano. At ang sino man nandiyan, mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang mga may sakit ay gagaling! Doktor at pananampalataya, instrumento ng Diyos para gumaling ang tao. Hindi po espiritista, hindi po matatawas. Ang matatawas po sa demonyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang matatawas ay sa demonyo. Talabitin mo yung matatawas. Kasi marami pong katoliko sa ating mga katoliko. Nagpapatawas pa ako dati kasi katoliko. Nagpapatawas ako dati ako. Wala pa ko sa Israel. Nalaman ko sa demonyo pala yun. Hindi na ako nagpatawas na yun. Nabiktiman na ako ng tao. Kaya ako nagkagat yung mukha ko eh. Nabutas-butas. Kasi po, nung nagkasakit ako, pinatawas ako ng nanay ko kasi po, ako po sa probinsya, naihiang ko daw yung duwende. Naihiang ko daw
sumakit yung ulo ko. Ha? Na medyo namamanas-manas yung ulo ko. Kung bakit ka ganun ko? Ay, umihiyak ko. Buti na lang hindi nang namaga. Buti na lang hindi nang namaga. Mukha ang ulo ko lang. Ano sabi ng matatawas? Siguro yung matatawas kung magamit mo ng kantina. Kung kantina natin tinulungaw nila, pagkatapos may baso, may tubig, ipinubuhos nila sa dulo ng kantina, nagkunting tao. Nagkunting ano, ay ito niya, yan, nahihihan ang anak mo yung mga hindi. Ang dapat gawin sa mga matatawas. Alam mo, pinagpulis ng maulog ng triangle. Ay, ang isang triangle, tatlong angle, tatlong dulo. O, pitong ganun, ay di, tatlo times 7, ay di 21. 21 ang tulis. Yung tulis na yun, sinusunod ko sa kanila, ako'y nakahiga, tinusok yung kumako. Yun. Kaya ako lang gaganyan, hindi ko yan dahil sa kagyawa. Baka sabihin, at si brother, siguro yung bata pa, tinagyawa. Gawa ko yung matatawa, tinusok yung aking mukha. Sipin, grabe, sinunog yung mukha. Ha? Sadya? Ano yun? Sadya mo na. Hindi ka nagkakaroon na ako. Totoo yun. Hindi ko ako nagsusunuhan na. Nung hindi pa ko noon ako, ang mukha ko noon parang sigang Lopez. Hindi ko sasabihin ka mukha ni Alvin kasi hindi niyo pa alam kung Alvin kasi yung inalibin. Yung po yung mga kapatid. Kaya ang matatawag ko sa Diyos. Sa demonyo po yun. Ha? Kaya huwag kayo maniwala doon. Ang nagpapagaling ay ang Diyos na kapatid. So yun po ang pangako ng Panginoon. Ha? Ano ba ang pangako ng kasulatan tungkol sa pagpapatawa? Hebreo chapter 8. Ito ang sabi ng kasulatan. Sulat sa mga taga-Hebreo chapter 8. Mga kapatid kay Kristo. Pakinggan nyo, dito at tingin. Hebreo chapter 8, verse 8 to 12. Sabi po rito ng banal na kasulatan, Hebrews chapter 8, verse 8 to 12. Ngunit nakita ng Diyos, may sound pa ba? Hello. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya, sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng pagtitipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat. Hindi sila naging tapat. Kayo ba? Tapat ba kayo sa Diyos? Sa asawa, tapat din. Kung nagtatapat-tapat, tapat din po. Sa Diyos, tapat tayo. Pag tayo tapat sa Diyos, nagbibigay tayo ng itapo. 10% ng ating mga biyaya. Yun ang sabi ng Bible sa katapatan sa Diyos. At sabi niya, subukin yung gawin nito. Kung hindi ko buksan ang tungawan ng langit, inuho sa inyong masaganang pagpapala. Hindi ko na kayo padadalahan ang magsalot sa inyong ubasan. At kayo'y mananagana kapag ginawa natin ang tipan ng Diyos. Sapagat hindi sila naging tapat sa pagkipagtipan sa akin, kaya sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanan ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan puruan ang isa't isa
inulit sa sulat sa mga taga-Hebreo at sinulat ni Isaias. Amen. Kasi yung propesiya ni Isaias inulit sa sulat sa mga taga-Hebreo. Kaya po, tandaan po natin yan, gaano kahalaga ang pagpapatawad. Kapag tayo nagpatawad, patatawarin din tayo ng Diyos at ang Diyos kapag nagpatawad, inalilimutan na ang lahat ng ating kasalanan na yun. Kaya sinabi natin that is the bridge of healing and deliverance, mga kapatid. Kaya tayo mga tao, kailangan natin ang pagpapatawad. Tayo mga tao, ang Diyos ang pagpapatawad, dapat tayo magpapatawad. Amen. Ang hirap yata pag ang tao ay hindi marunong magpatawad, ano? Nakikita po yan sa itsura ng tao. Kapag ang tao hindi marunong magpatawad, na nadi-deserve, nag-aawa kasi yan, nagmamanifest. Kasi kung ano yung laman ng dibdib, yan po ang nagmamanifest sa itsura ng tao. Kaya may mga tao kita sa itsura. Di man magsalita, pero kitang-kita. Di ba? Ganun po yun. Kaya kapag tayo walang kinikimkim sa ating kalooban, ang itsura natin napaka liwanag o may isa pang term, aliwalas, maaliwalas. Kitang-kita. Pero tingnan niyo po, ang matao mayroon dala-dala sa kanyang kaluluwan, yun ang nakikita sa mukha. Yan din ang pinagkukunan ng maraming wrinkles. Pero kung tayo nagpatawad na, iba, para hindi mahalata ng tao, naglalagay ng make-up. Naglalagay ng kung ano mga ano. Pero kahit na ilagay po yan, kasi makikita parang kita yan. Pero kung tayo nagpatawad na, wala tayong ilalagay yan, kitang-kita ang itsura. Magmamahal sa atin ang itsura ng Panginoon. Si Jesus. Amen. Kaya po yun. Dahil mayroong mga tao, ang bata pa, pero mukhang matanda. 40 years old pa lang, pero ang edad na parang hindi na 80 anos. Kasi maraming dinadala. Pero ako din ako, sabi ng iba, parang 38 years old ka pa lang. Parang daw akong 38 years old pa lang. Pero sa katotohanan, ako po ay 69 years old na. Senior citizen, enjoying 20% discount. Pero ang sabi nila, nadalas parang 38 ka pa lang. Pero tingnan niyo po yung 69 years old na tao, pagkabihin mo kami, yung tao mo yung nagpapatawa. Diba? Sino sa inyo rito ang 69 years old? 70. O, meron kami halos magkaal kasi. Siyempre, kapag nagpatawag ng tao, ang aura ng mukha, maaliwalas, maganda, guwapo, bakit? Ang itsura, nagiging itsura ng Panginoon. Nagmamanifest the presence of God within us. Pero tayo may pasahan yung problematic, asthmatic, walang ating, walang inatakot. Ano tumama? Yun na yun. Salot na umasa sa Diyos. Inasahan ng alok ng mundo. So tayo po bilang mga tao, kailangan natin ang pagpapatawad. Kasi walang tao hindi nagkasala. Sabi po ng Psalm 51, pakinggan niyo po ito, sabi po ng awit kabanata 51. Mga kapatid, sabi po ng Bible, Psalm 51 verse 1
akin. Linisin mo sana aking kaluhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilan, makasalanan na nang ako'y inuwan. Lahat tayo'y makasalanan, ngunit dahil kay Kristo tayo pinawalang sana, at dahil tayo'y mga tao nagkakasala pa rin, kaya dapat rin naman tayo magpatawad dahil walang oras o walang panahon na rin tayo nakakagawa ng kasalanan. Kaya naman kayo ng Panginoon, mayroong sakramento ng pakikipagkasundo sa Diyos, the sacrament of reconciliation. Kaya dapat tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Kaya dapat kayo'y magsasabi ng pagpapatawad at paghingi ng tawad. Kanino, brother? Aba, gusto mong marinig ang tinig ng Diyos at sinasabi ng Diyos, pinatatawad ka na, punta ka kay Father. Punta ka kay Father. Kasi pag kayo pumunta doon sa nagpapakilala ka lang ng Diyos, nasa kulto mo na yan tayo. Punta ka kay Father. Ay, kung katulad ko kayo, punta ka kay Father. Magkumisal ka at marinig mo ang tinig ng Diyos at sasabihin ng Diyos sa pamagitan ng instrumento niya, anak, pinatatawad ka sa iyong anak. Mayroon ba? Wala na. Ibig sabihin nung pinahigit ko na po ako. Kasi mag-aalam ko. Ayun po yun, mga kapatid. Ano? Alam niyo yung sacrament of reconciliation, it's a sign of humility. Ang tao hindi mapagkumbaba, hindi mag-office niya. Ang tao, Wala rin. ang tao hindi magpagkumbaba, hindi mag-office niya sa pari o sa ano man, sa kabina. Direkta na ako sa Diyos. Ang tao nagsasabi, ako direkta na sa Diyos, is a sign of kataasan. Pride. Pride. Kasi ang tao nagpapakumbaba tulad ni Kristo. Ano ginawa ni Jesus Christ? Nung siya nandito sa lupa, hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Hinagkan ang paa ng kanyang mga alagad. Sasabihin ng mga tao mapagmataas at ayaw magpakumbaba, at ako magkukumpisan dyan, tapang na nakakasal. That's wrong. Ang tao mapagpakumbaba, alam mo ang katotohanan that God is Spirit and God uses, gumagamit siya ng mga tao para marinig natin ang tinig ng Diyos. Amen. Tayo na kayo lahat. Tayo na kayo lahat. Itaas niyo ang inyong kamay sa Panginoon. Sabihin ng Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa aking mga ginagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Mula po ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. At hinihiling ko po na aking patawarin sa lahat ng nagawa kong pagkakamali, kung paano ako'y nagpapatawad na ngayon sa lahat ng aking mga taong nasaktan at ako'y sinaktan. Pinatatawad ko na rin po sila mula po ngayon. Hinihiling ko, baguhin mo ang aking puso. Change
my heart, O God, make it ever true. Now, let's pause for a while. Taas po natin ating kamay and close your eyes. And let's feel the presence of the Lord. Damhin natin ang presensya ng Diyos na kung saan siya dumadalo sa atin. Ang kanyang paghimalang kamay ay dumadalo sa ating mga buhay. Siya yung ating kalakasan. Siya yung bibigyan lakas sa atin. Siya yung nagpapagaling. Siya yung nagsusuglay ng lahat ng ating pangangailangan. Damhin siya. Tanggapin siya. Ang pagdaloy ng kanyang paghimalang kamay. Hayaan niyong maranasan mula ulo ng tayong tao ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagpapagaling. Feel it. Damhin mo siya. The presence of God ang kinuha ka natin. Come, Holy Spirit, I need you.
receive, receive, receive the power. Cadillac meeting. Katwa, mga committees. Okay? Yung po yung ginagawa na meeting sa Bawal Batangas. Okay? Yung po, kasi ang November 1 ay All Saints Day. Kaya hindi po yung All Saints Day, baka may pupuntahan mga santo-santo. Kalag-kalag. Sa mga kalag po. Okay, so yung po ang ating kasi ang ating po General Assembly ay saan yun? San Pascual. San Pascual. Sa November 3rd Wednesday ng November. San Pascual Bailon. 3rd Wednesday ng November. Sa San Pascual. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Ito na yung bonus nyo. Tanggapin nyo. 3
ano